Maayong buntag guys. So karon balik ta sa ato ang pag video sa mga alaga nato diri sa area. So mo ni ang area nako diri guys. So ato nato karon ang mga buhian ako nga pabo. So check nato sila dito kung unsa ang ilang mga panghimo sa sa area. So medyo layo na gyud kaayo sila na abtan, no. So every as a racer kasi is gusto mo silang gumaling. But yun nga very severe yung dumapo na sakit sa kanila. So may times na naging fatal sila or namamatay. So sayang, doble gastos. So why not mag-prevent ka na. So sa day old pa lang nagbibigay na ako ng B1. So ngayon kasi guys is sa market kasi is wala na yung B1. May konti pa naman akong nasasagap, pero yung bago kasi ngayon is yung B1 clone. So kasama na doon yung lasuta, kumbaga na-integrate na ba, hinalo na yung lasuta doon sa B1. So hindi ka na magbili ng lasuta kung second vaccine ka. So yun nga, after noon, kasi yung duration kasi ng vaccination is from day 1 or to 7 days old. Yun nga, B1. So 15 days or 14 days, yun yung sanang lasota. Pero kasi nga na-integrate na yung lasota at saka B1. So after na naman mga 21 days ako nagbabaksin or 25 days, depende sa ng ating pabo yung health nila. So i-check pa din natin sila guys kung pwede na ba natin silang bigyan ng ito guys based on my experience lang ito. Actually guys, I'm graduate of agriculture, major in animal science. So medyo kabisado ko lahat yung mga pag-aalaga ng mga hayop guys. So yun nga, 25 days or 20 days or 21 days maggumburo naman ako. So ito guys, sunod-sunod na ito. Yun nga, magastos siya pero very secure naman ang ating mga alaga. Kasi nga nakapag-prevent na tayo sa ating mga dito kasi sa amin guys, uso na yung yung nagbabakuna kasi yung katabi namin may may cockfight, yung mga pangsabong na manok. So every 3 months kasi sila guys is nagbabakuna. So yun nga, 'di ba, airborne yung ating mga yung dumadapo na sakit sa ating mga pabo or sa mga hayop or sa mga poultry natin. So kaya nga na ako guys, nag-prevent na ako na attend to vaccination program. So sa 2 years ko na ginagawa ito guys, very successful naman siya. And then yun nga, after nung makomplete mo yung vaccination program nila, yung from day 1 hanggang makapag Paulpax booster. So every 3 months na ako nagbabaksin ng yung lasota sana. Pero ngayon kasi is B1 lasota. So yun na ang binibili ko every 3 months. Yun nga. So after guys, 25 days or 21 days yun gumboro. And then pag 1 month nila guys, doon na tayo pa-Foulpox vaccine, yung itinuturok sa kanilang pakpak. So ito guys is para prevent ito sa yung bulutong ng ating mga alagang pabo. So
na ano mo na sila guys, na bigyan mo na sila ng fowl pox. So after nyan 45 days, balik mo na naman sila sa Gumboro na naman sila. So after ng Gumboro, so more or less siguro nasa 4 months or 5 months, or yung ano ko kasi is 4 months, nagbo-booster ako ng fowl pox. So ito na. So pwede nyo unahin yung magbabaksin ka ng B1B1 clone or yung booster. So depende kasi yan sa ano, sa resource guys, kung ano yung unahin nila. Sa akin kasi is inuuna ko yung fowl pox booster. So after 10 days doon na ako magbabaksin ng clone, and then the succeeding weeks or 2 weeks dyan na ako pupurga. So yung ginagamit ko na purga guys, although effective naman yung sa commercial, but I tend to use yung organic na pagpupurga. Ito yung bunga ng ano guys, tinatawag namin dito is bunga, yung pangpurga talaga. So hinahati ko into yung isang buto, ihati ko, and then hatiin ko naman siya ng 4. Yun yung ipatitake ko sa isang pabo. So yun guys, ito sila, very healthy sila. At yung kagandahan dito sa aking area guys, super lapad yung galaan nila. So ito super laki. So every ano naman guys, every sobrang init na dito, umuwi naman sila doon sa kanilang ano, kanilang range. So pag uwi nila doon, dapat may nakahanda na talaga na tubig. So yun nga, yung nilagay ko sa tubig, yun yung supplements na hinahalo ko sa tubig, isang kutsara, 1 litro ng tubig. So yun yung ginahalo ko kasi okay lang naman na madami yung nilalagay mo na supplements kasi organic naman sila, hindi sila ma-over anong tawag dito, hindi sila ma-overdose sa nilalagay mo na supplements kasi yun nga, organically made yung ano mo. So ayun, yung may mga tanim kasi dito na papaya guys, yun yung hinahalo ko. Tapos every mag-harvest yung papa ko ng ng lakatan na saging, may mga hindi kasi sinasali ng buyer. So yun yung pinapahinog ko guys, and then yun yung hinahalo ko doon sa pag-ferment ng papaya at saka yung byproducts ng tubo, or tinatawag namin dito na molasses. So ito guys, sobrang sigla kasi nakakagala sila ng ganito kalapad na area. So thankful naman ako guys. Bali ito pala na area guys, lupa to tang aking lolo at saka lola. Sa kasamaang palad guys, ito ay naibenta na noong 2019. Yung may-ari kasi nito guys, hindi dito nagsistay talaga. So yun nga, nakapag na ang aking mga alaga, makagala-gala dito kasi yun nga, medyo hindi stricto yung bagong may-ari ng lupa nito. So doon banda sa guys, sa area ng katabi nito, doon yun na yung kumbaga parte ng lupa na kumbaga sa amin, sa papa ko na side, kasi hindi niya sinali na ibenta doon guys, kasi naisip din ng papa ko na for future use